Hello po! Isa po muling masaya, maganda at pinagpalang buhay sa inyo mga ka-K4 ko, ang aking po mga kaguro, kaibigan, kapamilya at ang aking mga kapanalig. So, kamusta na po kayong lahat dyan? So, I hope that everybody is in good health at lahat po ay masaya at pinagpapala ng Diyos palagi. So, ngayon po dahil gusto ko po sana i-share sa inyo ang ilan pong mga naging activities ng mga PWD members sa aming Pansol chapter. So, bago po yun, actually hindi pa naman po talaga ako PWD member, pero dahil po yung aking mga kapatid ay members po sila at sa kasalukuyan po yung isa kong ate po ay presidente ng Pansol chapter ng mga PWD. So, nakakasabit po ako sa mga activities nila. And truly po, nagmaganda po ang kanilang mga layunin para sa kanilang mga miyembro. Kaya po, I want to support them. And yun po, nakikisali ako sa kanilang mga activities. At bilang ako po yung kanilang maging photographer at videographer. So, at least, diba, nakakatulong po rin ako sa ibang tao, lalo na po sa mga PWD members. And, yun nga po, bago ko po ibigay sa inyo yung mga naging activities nila this past few months, so gusto ko rin po sanang magkaroon ng ilang mga ibahagi sa inyo kung sino po ba ang pwedeng maging members ng PWD or magkaroon ng PWID. Di ba po dahil parang senior citizen po yan eh. Meron silang mga discounts sa mga department stores, sa mga shopping centers, sa mga groceries, at sa mga priority lanes kasama po sila yung mga PWDs na pinaprioritize sa mga pila-pila. So, paano po ba tayo magkakaroon ng PWD ID? So, hindi lang po yan, akala po natin basta pag sinabing PWD, yun lang po mga bulag, pilay, bingi, yung mga ganun lang. So, hindi po lang yun sa physical disabilities para ma-qualify ka as PWD. So, bigay ko po sa inyo ngayon ng ilang mga categories para po pwede kayo magkaroon ng PWD ID. So, ang una po ay ang psychosocial disability. Ito po yung mga tao na may tendency magkaroon ng antisocial behavior. So, yung ayaw pong makasalamuhan ng maraming tao, gusto lang lagi nasa kwarto, nasa kanilang loob ng bahay. So, in short po, yung takot sa tao. Yan, mga may antisocial behavior. So, syempre, ang makakadetect lang po or makakapag-diagnose nito ay yung mga psychiatrists o yung mga doctors nila, di ba po? So, yung second naman po ay yung may mental disability. So, ito po yung mga tao may ADHD or yung Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yung mga malilikot na mga bata, di ba, yung hindi mapakali sa isang lugar. Yun naman po may mga Down syndrome, yung po yung mga pero medyo kaiba yung itsura nila at hindi rin po sila masyado nakikisalamuha sa mga tao. And yung may bipolar disorder, so yun po yung iba-iba ng mood swings, minsan mabait, minsan masaya, minsan tahimik, minsan basta yung nag-iiba po yung moods nila. Okay. And yung may long-term recurring depression, yung po mga tarang laging pasan ng daigdig, at yun po yung matagalan, pang matagal, hindi lang po sa isang araw, kundi a week, a month po sila nade-depress or may anxieties. Yung may schizophrenia, yung may naririnig, may nakikita na kung ano-ano na hindi na po maganda. At ito po ay syempre kailangan ma-diagnose din ng mga psychiatrists o yung talagang kanilang mga doctors para po masabi na pwede silang magkaroon ng PWD ID or mapabilang sa mga PWDs. Yung sumunod naman po ay yung may mga chronic illnesses, yung may mga medyo malalang sakit na matagalan na, yung hindi nagagaling talaga ng basta-basta lang. So, may mga maintenance na, yung sinasabi may maintenance na. Pero, hindi ko may maintenance na ay pwede na maging PWD member or magkaroon ng ID. Dapat po yung chronic illness na to ay talagang nagkokos sa kanila para hindi na maging normal yung buhay nila. Nagkaroon na sila ng mga disabilities due to these chronic illnesses. Kagaya po ng diabetes
kapag may diabetes kasi kapakpok tayo, nagkakaroon ng mga komplikasyon, di ba po? Minsan nabubulag, na lumalabo yung paningin, or minsan napuputulan ng paa. So yung mga ganong bagay dahil sa chronic illness ay pwedeng mapasama sa mga PWDs. Yung may mga cancer, yan po. Yung may mga hypertension, pero hindi na talaga dahil yung complication sa hypertension, na stroke na, or nagkaroon na ng mga disabilities, yun po ang pwedeng mapasama sa mga PWDs. So, yung hindi lang po dahil sa sakit. Kailangan may mga naging komplikasyon kaya nagkaroon sila ng mga disabilities. Yan. So, yung sumunod naman po ay learning disability. So, ito po yung mga bata na nasasama sa mga special education system natin, yung sa SPED na sinasabi, dahil medyo late development yung kanilang mental abilities, o kaya po mahirap sila makaintindi, hindi sila masyado agad nakaka-focus or natututo sa mga tinuturo sa kanila. So, ito po yung mga may learning disability. So, syempre po, ang mga magsasabi nito ay mga schools or kanila rin, kung sino po yung mga doctors nila, para malaman kung may learning disability sila. Yung sumunod naman po, yung may mga visual disability. So, ito po yung mga bulag na nga, yung may permanent blindness, or kaya naman po, hindi na talaga makokorek yung kanilang problema sa mata. So, yun po yung hindi po kailangan may salamin ka lang para masabihin may visual disability ka. So, yung mga may salamin dahil sa mataas lang ang grado, hindi po siya actually kasama sa classification na visual disability. So, yun po talagang permanent blindness, or hindi na siya makokorek talaga. And yung next naman po yung orthopedic disability. Ito naman po yung mga napuputulan nga, na amputate ang paa, yung kamay, dahil siguro na aksidente, or meron siyang sakit na kailangang maputulan ng paa at kamay. So yun po. At kasama rin po dito yung may mga scoliosis at yung mga dwarfism. So yung scoliosis po yung sakit sa likod, 'di ba? Pag spinal cords, medyo hindi na tama yun po, yung hindi na maganda yung kanilang pagtayo, pag-upo, dahil hindi na po balance yung likod nila. So, hindi na po sila makaupo at makatayo ng maayos. Yun po yung scoliosis. Yun naman pong dwarfism, yun naman po yung mga kapatid natin na hindi pinalad na lumaki. Yan. Medyo cute na cute pa rin po sila, maliit pa rin sila, at talagang hindi na sila lumaki. Yun po yung may mga dwarfism. At yung isa naman po, ang last pong category ay yung communication disability. So, meron po tayong dalawang subtypes ng communication disability. So, yung isa po yung may hearing impairment. So, yung mayroong problema po sa pandinig, na hindi na talaga sila makarinig kung hindi sila gagamit ng mga hearing aids. So, yung naman pong isa, yung may speech and language impairment, yung hindi na po sila makapag-communicate ng maayos sa ibang tao dahil sa kanilang disability or impairment, kagaya ng may mga hair lip, o yung tinatawag nating mga ngongo, or ang bingot. So, yun po yung kasi nahihirapan silang magsalita because meron silang impairment na ganon. So, yun po yung kasama dito sa communication disability. Syempre po, kailangan pa rin yun ng mga medical certificates from their doctors para po ma-qualify sila as PWD at mabigyan sila ng IDs. Ayan po. So, ayan po yung mga categories ng lahat ng pwedeng ma-qualify as PWD. So, kung meron po kayo isa dun sa mga nabanggit ko, baka pwede na po kayo manghingi ng medical certificates sa inyong mga doctors para po maka-avail kayo ng PWD ID. Ayan po. So, magkita-kita po tayo ulit mamaya, at ito na po, i-share ko po sa inyo yung mga ilang kaganapan ng PWD members Pansol chapter. See you later! Bye-bye po!